naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi namin pinagsasagaan pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya napapadudot at sumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabaho may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at siyempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging tapos namin. Ang masaktan. Nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko. Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin. Ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko namang gana ng panibagong bata sa mundo nito. Tapos, hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya buhay na dapat para sa kanya. Yung buhay na tulad ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit paano ay nakakaraos kami at yun lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay apat. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello! Ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis sa tungkol ng spaghetti strap, ha? Kaya siguro sisipag ng mga taga-buhat mo? Kasi na-install sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke? Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga taga-buhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pang-BP nyo. Hindi kaya sinanglaan nyo na naman kay Aling Tessa? Ano ba, baby? Ano ba, baby, sa lahi natin? Ikaw pa ng bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay. Hi, Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP, ha? Mia? Mia nga pala. Ang kaisa-isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Nakatawagin na lang akong Vivian. Di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trabaho na lahat ng mga taga-buhat mo. Nakakaloka nga eh. Kahit mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pang magbabayad. Ang babait naman pala ng mga lalaki dito sa atin. Babait talaga sila kapag nakaspaghetti strap ang babae. At napamaiksing maong short. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapabiro talaga kayang mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta nakikirep ako sa ilang ulam, ha? Ay, wala ba kayong ref? Meron, sila lang may amoy, Meron kami ref. Kaya lang anak ko, joke lang yun, ah. Okay lang. Hindi naman ako pikon.
Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ikaw hindi biro, ha? Baka pwedeng makinood sa TV mo. Hindi! Walang problema. Andiyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood, totoo ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drink. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Ba't malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn? At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drink? Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo ma-ofera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo. Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita. Bibigyan ko kayo. Hindi ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang ako umu-order ng food ko. Wala kang time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayuda niyan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa pinapasok sa bambahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung mag-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha. Patok lang kayo sa unit A kapag may kailangan kayo. Minsan, sobrang init. But, with Food Panda, a world of flavor awaits you. Make life delicious. Panda? Bye! Papadulot mo ka namang sincere ang pakikipagkaibigan Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang, siguro ay natabunan niyo ng inis dahil sa inggit ko. Opo, papadudot. Inggit niya ako kay Vivian. Magpapakatotoo na. Mas lumala na ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kong gaano siya kaganda at sexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sana ma-achieve yun, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko naman ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maaasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala rin ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, papadudot. Ayaw sana niya akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mama ko at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, papadudot. Pero naawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglakad ng higaan niya. Buti na naman at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia, kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso ako nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit 3, papadudot. Mura pa lang noon ang upa. Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan namin makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalo't hindi ko rin kaya ang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang